Sa loob ng marangyang gusali ng Faceyang Company Headquarters, makikita ang ilang mayayamang shareholders na abala sa kanilang usapan. Isa sa kanila, habang nakasandal at may kasamang babae, ay nagyayabang tungkol sa kanyang panalo sa pastahan ng karera ng kotse. Tuwang-tuwa itong ipinapakita ang kanyang napanalunan at ipinagmamalaki na napakaganda ng kanyang kinita. Ito ang shareholder na si Madadasheng na may hawak na 15% ng shares ng kumpanya. Sumabat naman ang isang lalaki na kilala bilang si Uncle Chang, ang shareholder na may hawak na 25% ng shares. May biro pa itong nasabi na tila maliit lang ang ipinagmamalaki ni Madadasheng at tinanong kung iyon ba'y legal. Sagot naman ni Chang na mas lalo siyang natutuwa sa mga bagay na hindi legal. Samantala, nagtanong ang isa pang shareholder na galing Myanmar, si Ang Den, na may hawak na 20% ng shares, kung tiyak bang darating ang binatang si Lin Zin. Agad namang sagot ni Uncle Chang na nakausap na niya ito sa telepono at siguradong paparating na. Aniya, naniniwala raw si Lin Zin na siya'y may hawak na 40% shares, at pumunta pa ito upang makihati sa pera na sa tingin niya'y simpleng negosyo lang. Kasabay ng kanyang mga salita ay malakas na halakakan ng mga kasamahan. Idinugtong pa ni Chang na nakakatawa ang nangyari kay Lau Exi, na dati may pinakamalaking bahagi ng shares ngunit dahil sa kanyang anak ay nawala ang lahat ng pagmamay-ari at ngayon ay wala nang natira. Nagpayo naman si Madadasheng na huwag masyadong magpakita ng kalupitan sa bagong shareholder upang hindi ito matakot. Ngunit mariin ang sagot ni Ang Den na ang pananagutan ay dapat harapin ng buo at hindi makakaligtas ang mag-amang Exi. Sa mga oras na iyon, biglang bumukas ang pinto at may boses na nang-uuyam na nagtanong kung sino raw ba ang natakot at nabasa ang salawal. Laking gulat ng lahat nang pumasok ang ating bida. Magaan pa ang dating niya nang magpakilala bilang si Lin Zin at nagbiro pa na narinig niyang may meeting tungkol sa paghahati ng pera. Aniya, nahihiya raw siyang makakuha ng pera nang wala namang ginagawa, kaya nagdala na lang siya ng niyog bilang regalo. Nagkatinginan ng mga mayayaman at isa sa kanila ang ngumiti, tinawag pa siyang bagong shareholder. Ngunit agad siyang hinarang ng tauhan ni Madadasheng at iniabot ang isang kontrata. Nang silipin ito ni Lin Zin, napagtanto niyang iyon ay isang kasulatan ng paglilipat ng shares. Ipinapapirma sa kanya ang dokumento upang isuko ang lahat ng pagmamay-ari ng walang kondisyon. Nang tumanggi siya, agad sumigaw ang isa sa mga lalaki na hindi siya makakaalis hanggat hindi pumipirma. Nakangiti lamang si Lin Zin at tila walang pakialam habang walang hiya pang nangungulangot. Malamig niyang sinabi na kung hindi siya pipirma, ano ba ang magagawa ng mga ito, kakagatin ba siya? Doon na nagnitnit ang lalaki at nagbantang sisipain siya sa halip na magbigay galang, sabay tangkang suntukin ang binata. Ngunit walang kahirap-hirap na hinarang ito ni Lin Zin gamit ang isang kamay at pinaigting din ang kapit hanggang sa mapasigaw sa sakit ang lalaki at tuluyang mabuwal. Nagulat ang lahat sa nasaksihan, lalo na si Uncle Chang, na agad nag-utos sa kanyang mga tauhan na sugurin si Lin Zin. Ilang lalaki ang sabay-sabay na umatake, dala pa ang kani-kanilang armas, at ang tanging layunin ay makuha ang kanyang pirma kahit pilitin man. Ngunit nanatiling kalmado si Lin Zin, nakatayo ng tuwid habang pinagmamasdan ang mga papalapit. Napabuntong hininga siya at sa isip-isip ay nagsabing ang totoo'y pumunta lamang siya roon bilang pakikipagtulungan sa mga pulis upang makakuha ng mga ebidensya laban sa Faceyang Company, ngunit hindi pala ganoon kasimple ang sitwasyon. Sa loob-loob niya, napilitan siyang tanggapin ang laban. Gamit ang hawak at dala nitong nyog na bilog, isa-isang inihagis ito sa ulo ng mga kalaban. Agad natamba ang ilan dahil sa sakit ng tama. Nabigla si Madadasheng sa nasaksihan. Samantala, sabay-sabay pang umatake ang iba pang tauhan, may dalang mga sandata, ngunit nanatiling kalmado si Lin Zin. Parang sumasayaw lang ang kanyang katawan sa bawat iwas, halos walang kahirap-hirap na nakakaiwas sa mga atake, habang naghahanda na rin sa pagbawi ng kanyang sariling atake. Matapos ang mainit na labanan, nakatayo ang ating bida habang nakahandusay at bogbog sarado ang mga tauhan na umatake sa kanya. Mariin niyang itinuro ang tatlo at malamig na sinabi, na sa halip na tapusin ang mga ito, ay bantayan na lamang ang kumpanya para sa kanya. Hindi makapaniwala ang mga taunang tauhan at agad na nagsisigaw, ipinagmamalaki na sa kanilang mundo, ang loyalty at integridad ang pinakamahalagang prinsipyo. Ipinagyabang pa ng isa na minsan na siyang tinaga ng kutsilyo para sa kanyang dating boss, kaya't imposibleng traidorin nila ito. Ngunit bago pa matapos ang kanilang pagmamakaawa, ngumiti lamang si Lin Zin at nag-alok ng mas maganda. 5 oras lang ng trabaho kada araw, walang pasok tuwing weekend at full holidays na walang kaltas. At higit sa lahat, doble ang sahod. Agad na nagbago ang ihip ng hangin.
Ang mga tauhan na kanina'y galit at panay ang sigaw, biglang lumapit na parang mga tuta at sabay-sabay na lumuhad sa kanyang harapan. Nangako ang isa na magsisilbi siya na parang kabayo. Ang isa na may nagdeklara na handa siyang mabaril para sa bagong boss. Galit na galit si Ang Den at napasigaw ng, mga tanga. Mga walang utak, habang si Uncle Chang na may napatulala at halos hindi matanggap ang nakikita. Sa kabila nito, mabilis na naging mga katulong ang mga dating tauhan. Isa-isa silang nagsilbi kay Lin Xin, may nagpaypay, may nagmasahista, at may naghanda ng pagkain, habang siya'y nakahiga at komportableng nagpapahinga. Nakasimangot man sina Chang at iba pa, wala silang nagawa kundi panoorin ang nakakainsultong tagpo. Tahimik na nasambit ni Lin Xin habang nakapikit at pinaglilingkuran, na sa loob ng ilang araw, oras na makumplito niya ang lahat ng ebidensya, ay doon niya lubos na haharapin at pababagsakin ang lahat ng mga kasabwat sa kumpanya. Matapos iyon, paglipis ng ilang araw makikita na ang ating bida sa Myanmar Airport. Bitbit ang kanyang bag at simple lang ang suot upang hindi mapansin. Nakangiti pa siyang naglakad at bulong sa sarili, Myanmar, narito na rin ako sa wakas. Oras na para maranasan ko ang kakaibang ganda at kultura ng lugar na ito. Ngunit bigla siyang pinutol ng isang lalaki na naniningil ng entrance fee. Sir, 20 yuan po ang entry form. Walang nagawa ang ating bida kundi magbayad. Pagkatapos nito, lumapit naman ang isa pang lalaki at humingi ng tip, bagay na ikinairita niya. At nang dumiretso siya sa isang counter, pati ang babaeng nakaupo roon ay nagbanta na hindi siya makakapasa kung hindi siya magbibigay ng dagdag na tip. Napakunot ang noo ni Lin Xin at galit na nag-isip, ano ba naman ito? Ganitong klase ba talaga ang Myanmar? Hindi man kalakihan ang halaga pero nakakainis at nakakainsulto. Sa inis, agad siyang tumawag ng taxi at inutusan ng driver, Master, dalhin mo ako sa Golden Pagoda Scenic Spot. Samantala, sa isang marangyang bahay kung saan nakaparada ang mga mamahaling sasakyan, makikita ang isang napakagandang babae na may kasamang matipunong bodyguard. Habang naglalakad, napansin nila ang isang gulo malapit sa kalsada. May dalawang lalaki ang nagtatalo ng malakas tungkol sa bayad sa biyahe. Ang isa'y galit na galit dahil sa pagkakaalam niya, ang banyagang katabi niya sa biyahe ay nagbayad lamang ng 25 bucks, ngunit siya'y pinipilit na magbayad ng sobra. Mariing sagot naman ng isa pang lalaki na iyon daw ang patakaran sa Myanmar at wala itong pakialam kung saan siya galing, basta't fixed ang presyo at kailangang bayaran. Napatigil ang babae at naaga ng kanyang pansin ang sitwasyon. Nang tumingin siya ng mabuti, makikita ang nakikipagtalo pala ay si Lin Xin mismo sa isang lalaki. Matapang itong tumayo at mariing sinabi sa kaaway. Ha, ginagawa niyo lang kaming mga Chinese na palabigasan niyo, ano? Hindi ako papayag dyan. 25 bucks lang ang ibibigay ko, tanggapin mo o hindi. Kung ayaw mo, huwag mo akong pilitin. Agad na tinawag ng babae ang lalaki at mariing sinabi kung pwede raw pakawalan na ang bida. Dahil dito, biglang nakilala ng lalaking kasagutan ng ating bida ang babae at halos hindi makapaniwala. Nasabi pa niya kung si Mrs. Wei raw ba ito. Nagulat ang ating bida sa biglaang pagdating ng babae at hindi maiwasang mapaisip kung sino ba talaga siya. Saad ni Mrs. Wei na ituring na lang daw iyon bilang isang pagpapala para kay Chono, at sana raw ay makapasok siya ng maayos sa siklo ng muling pagkabuhay. Walang nagawa ang lalaki kundi sumang-ayon at tumango. Hindi nagtagal, isang tunog ang biglang lumitaw sa isipan ng ating bida. Isa pala itong abiso mula sa kanyang system. Ayon dito, may na-detect na isang high-level woman at nagsimula na raw ang counterattack mission. Ipinakilala ng system ang babae, Wei Shuman, 27 taong gulang, may taas na 1 metro at 72 sentimetro, at may bigat na 52 kilo. Ipinaliwanag din ng system na kapag umabot daw sa 90% ang paborabilidad ng babae para sa ating bida, 10% ng ginastos nitong counterattack gold ay babalik sa ating bida bilang personal na kayamanan. Kapag naman umabot sa 100%, tuluyang magbabago ang estado at magiging kabaligtaran ang relasyon ng dalawa. Sa narinig, natuwa ang ating bida. Sa isip niya, hindi niya akalaing si Wei Shuman mismo ang magiging target ng kanyang counterattack. Dahil tinawag pa siya ng driver bilang Madam, lalo siyang nakumpirma na ito nga ay galing sa isang mataas na pamilya. At lalo pa siyang natuwa ng mapagtantong napakalaking oportunidad nito upang subukan ang kanyang SS-level skill na tinatawag na Kanyu Divination. Habang pinagmamasdan niya si Wei Shuman, mabilis niyang binasa ang mga ekspresyon ng babae. Sa isip-isip ng bida, malinaw na may mabigat na pinagdaanan ito.
Nakita niya sa mga mata nito at sa pagkadilim ng kilay na kamakailan lang daw may malapit na taong pumanaw, at ngayon na may tila dumaranas ng problemang pinansyal. Muli siyang napangiti, iniisip na talagang kahanga-hanga ang kanyang kasanayan. Nang lumakad na palayo si Wei Shuman kasama ang kanyang bodyguard, lihim pang napaisip ang ating bida na kung talagang nagigipit ito sa pera, lalo siyang natutuwa dahil habang mas humihina ang pananalapi ng babae, mas masaya siya sa paggastos ng sarili niyang yaman. Maya-maya, habang naglalakad ang bida sa market, namangha ito sa dami ng paninda. Sa isip niya, napakadali raw bumili ng jade dito na para bang ordinaryong gulay lamang. Sa kabilang banda, makikita rin si Wei Shuman na tumitingin ng mga paninda. Nilapitan niya ang dalawang nagtitinda at itinuro ang isang pirasong bato na para bang sinusuri ng mabuti. Kaagad itong kinuha ng isa sa mga tindero, tinapatan ng ilaw, at ipinagmalaki pa na napakatalas daw ng mata ng babae. Ayon sa kanya, galing ito sa Muna Mine at tunay na isang kayamanan, ang pinakapremyadong produkto raw ng kanilang stall. Tahimik na bamulong si Wei Shuman na maganda nga ang kalidad ng berdeng batong iyon, ngunit hindi pa siya lubos na sigurado. Dahil limitado lamang ang kanyang pera, mahalaga raw na makabili siya ng mga dekalidad na bato. Halos mapangiti ang dalawang tindero at nagkunwaring mabait, sabay sabing tiyak raw na napakalalim ng berdeng bahaging iyon at aabot sa daan-daang milyong M-coins ang halaga. Tinuloy pa ng isa na kung sakali raw, diretso na sa presyo, magkano ba raw ang handa niyang bayaran. Nag-isip si Wei Shuman at sinabing baka raw pwede niyang bilhin sa halagang 80 milyon, kahit pa ang totoo'y kaya niyang magbayad ng mas mataas. Kaagad na tumutol ang tindero at mariing sinabi na ang base price raw nito ay 100 milyon. Subalit dahil maganda raw si Wei, ibebenta na lamang daw niya ng 80 milyon. Sa puntong iyon, bigla itong nagpakita ng malisyosong ngiti at idinagdag pa na dapat ay makipaglaro muna sa kanya si Wei bago niya ito ibigay sa ganoong halaga. Agad na umarang ang bodyguard ni Wei Shuman at hinawakan ang kamay ng manyak. Mariin niyang sinigawan ito at tinawag na walang hiya dahil nagtangkang hawakan ang kanyang madam. Dahil sa higpit ng pagkakakapit, napasigaw sa sakit ang manyak at nakiusap na pakawalan siya. Ngunit mariing inutusan ni Wei Shuman ang kanyang bodyguard na huwag putulin ang kamay ng lalaki dahil kailangan pa raw niyang tulungan silang magbuhat ng bato. Galit na galit ang manyak, ngunit mabilis niyang naisip na kaya pala matapang si Wei ay dahil asawa ito ni Chono, ang pinuno ng Fei Gang. Ikinwento pa niya na maagang pumanaw si Chono at narinig daw niyang mahina na ang estado ng kanilang organisasyon. Kaya't nang tanungin niya kung bakit naroon si Wei at sumasali sa stone gambling, pinahiwatigan pa niya na baka nagigipit ito sa pera. Lalo lamang itong ikinagalit ni Wei Shuman. Mariin niyang sinabi kung kanino ba raw siya nagbigay ng mukha para bastyusan ng ganoon. At bago pa makasagot ang lalaki, bigla niya itong sinampal ng ubod lakas. Sa tindi ng hampas, tumilapon ito sa sahig at kasabay na nahulog ang hawak nitong rough stone. Sa sobrang lakas ng bagsak, nakita ng lahat na nagkabasag-basag ang bato, dahilan para mapasigaw ng husto ang manyak dahil hindi niya inaasahang masisira ang mahalagang bato sa harap mismo ng maraming tao. Agad na kinuha ng Maniokis na lalaki ang bato at sumigaw, sinisisi raw si Mrs. Wei na sinasadya umanong ihagis ang bato upang guluhin siya. Idinagdag pa nito na dahil hindi raw kayang bayaran ni Mrs. Wei ang halagang 100 milyon, sinisira na lang nito ang kanyang negosyo. Dugtong pa ng lalaki, habang nakikinig ang maraming tao, na kung talagang nalugi na raw ang pamilya ni Chono, paano pa raw nagkaroon ng kapal ng mukhang makipagsapalaran sa stone gambling si Mrs. Wei. Tinawag pa nitong mahirap at hambog si Wei, at hinamon pang bumili siya ng bato sa halagang 100 milyon kung talagang kaya. Napaisip si Mrs. Wei. Sa kanyang isipan, kung hindi lang daw dahil sa problema sa pera ay matagal na niyang tinapos ang usapan. Subalit batid niyang kung hindi siya maglalabas ng pera, tiyak na gagawa ng gulo ang mga ito at dadagdagan pa ang problema. Sa gitna ng tensyon, biglang sumulpot ang ating bida. Laking gulat ni Mrs. Wei nang marinig itong nagsabi na 100 milyong M-coins raw ang halaga, katumbas ng 350,000 yuan. Ipinahayag pa ng bida na wala raw problema at maaari ng i-swipe ang kanyang card. Nagulat ang Maniokis at ang mga kasamahan nito. Tanong pa ng lalaki kung sino ba ang bida at kung isa ba itong incheck. Ngumiti lamang ang ating bida at mariing sinabi na hindi raw niya kailanman binabago ang kanyang pangalan o apelyido saan man siya pumunta, at ipinakilala niyang isa siyang tunay na incheck. Nang marinig iyon, sabay-sabay na kinutya ng mga kupol ang ating bida. May isa pang nagtaas ng gitnang daliri at sumigaw na dapat daw lumayas.
Ang iba na may tinawag siyang Chinese pig at iginiit na wala raw karapatan ang mga tulad niya na makialam doon. Muli pang dinagdagan ng Meniochis na kung Chinese daw ang bibili, doble ang presyo. Kung kaya, 200 milyong M-coins ang dapat bayaran ng ating bida para makuha ang bato. Note: ang M-coin ay ibig sabihin Myanmar currency. Magpatuloy tayo, tinitigan lamang ng bida ang mga kupal at sa isip niya, orihinal na balak niyang gumastos para sa kanyang counterattack target kaya baliwala raw ang halagang gagastusin. Ngunit dahil sa nangyayari, sinabi niya na maaari namang ipagpaliban ang paggastos. Sabay na naglabas ng kakaibang at nakakatakot na presensya ang ating bida at mariing sinabi na ang pinakamahalaga ngayon ay mapahiya ang mga kupal sa harap ng maraming tao. Halos matulala ang Meniochis na lalaki habang nakatingin sa kanya, halatang natatakot. Hindi nakatiis si Mrs. Wei at mariing sinabi sa ating bida na huwag na raw makialam. Ganito raw talaga ang kalakaran sa merkado, at bilang isang incheck ay hindi raw niya alam kung gaano kalakas ang impluwensya ng mga tao roon. Ngunit tumingin ang ating bida at may kakaibang ekspresyon na parang gustong manakit sa mukha, nang tanungin si Mrs. Wei kung may kinalaman pa raw ba ito sa kanya ngayon. Laking gulat ni Mrs. Wei sa narinig, at bago pa siya muling makapagsalita, malakas na ipinahayag ng ating bida sa mga kupal na kung doble ang presyo, ayos lang. Bibili pa raw siya ng mas marami. Idinagdag pa niya na ilabas na raw lahat ng bato mula sa kanilang stall at pipiliin niya ang mga nagugustuhan niya. Agad na natuwa ang mga kupal at inutusan ng Meniochis ang kanyang mga tauhan na ilabas ang lahat ng bato. Tumango ang isa at sumigaw ng pagsang-ayon. Sa isip ng Meniochis, napakalaking swerte raw niya ngayong araw dahil may malaking baboy na dumating para magpagatas. Pinagyayabang pa nitong lahat ng batong iyon ay nasuri na raw ng mga eksperto at mukhang dekalidad, pero ang totoo ay pawang walang silbi at walang halaga. Paliwanag pa niya na kung totoo raw ang kalidad ng mga iyon, matagal na sana siyang nagbukas ng sariling negosyo. Isa raw iyong panloloko sa mga walang alam, at pagkatapos, pagtatawanan na lamang niya ang bida. Hindi nagpadaig ang ating bida. Kaagad niyang inactivate ang kanyang skill sa pagsusuri at isa-isang tiningnan ang mga bato. Sa kanyang isipan, binigyang diin niyang may isang bato raw na galing pa sa gilid ng ilog kaya't posibleng maglaman ito ng spring belt color. Matapos ang masusing pagtingin, umupo siya at pinagmasdan ang mga bato sa kanyang harapan. Sa kanyang isip, pinili na niya ang 8 piraso. Subalit batid niyang kahit pa may kasanayan siyang tukuyin ang mga kayamanan, limitado lamang ito sa panlabas na anyo. Hindi nito kayang makita ang lalim ng kulay sa loob o kung gaano karami ang bitik. Alam niyang nakakatulong ito upang tumaas ang tsansa sa pagtukoy ng totoong halaga, ngunit hindi nito kayang magbigay ng 100% katiyakan. Sa isip ng ating bida, malinaw sa kanya na sa mga oras na iyon, ang Kanyo divination ang pinakapwedeng magsilbing perpektong pandagdag sa kanyang kakayahan. Habang nakaupo, pinaglapit niya ang kanyang 2 kamay at agad na inactivate ang naturang kasanayan. Nagliwanag ng bughaw ang kanyang inuupuan at sabay niyang inihulog ang mga tila barya sa ibabaw ng mga bato. Nang bumagsak ang mga iyon, agad siyang nagsaad na, Holy Grail, oo. Sunod pa niyang binigkas ang isa, Dark Cup, hindi. At paulit-ulit niya itong ginawa. Habang pinagmamasdan siya ng mga kupal, hindi naiwasang magbitiw ng salita ang Meniochis na lalaki at mariing sinabi na nagmamagaling lamang ang bida at nagpapakamisteryoso. Samantala, si Mrs. Wei ay nanatiling nakatayo lamang at tahimik na pinagmamasdan ang ginagawa ng ating bida. Nang matapos ito sa kanyang ritual, agad siyang tumindig at mariing nagpahayag na ang 5 pirasong iyon ang napili niyang buksan kaagad. Subalit agad ding sumagot ang Meniochis na lalaki at sinabing, bago pa man buksan, kailangang bayaran muna. Aabot raw sa 700 milyong M-coins ang halaga niyon, katumbas ng halos 2-3 milyong yuan. Hindi nagdalawang isip ang ating bida at agad na binayaran ang halaga. Nagpatunog pa ng kumpirmasyon na natanggap ang kabayaran, 2 milyong Chinese dollars. Matapos iyon, halos matawa ang mga kupal. Saad ng isa sa kanila na talagang gustong-gusto raw niyang makita kung paanong nagmamagaling ang mga inchik ngunit sa huli puro kabiguan ang bumabalot sa kanilang mga mukha. Isa pa ang tumawa ng malakas at nagsabi na naloko raw muli ang bida dahil puro tira-tirang bato lamang ang kanyang binili. Dagdag pa nito na peke raw ang lahat ng iyon. Mabilis namang sumabat ang Meniochis at iginiit na huwag silang magbintang. Hindi raw siya nandadaya at katunayan, ang incheck na iyon ay gumastos pa ng higit 2 milyong yuan. Sa tingin pa raw niya, sa itsura ng bida, malamang buong ipon nito ang ipinuhunan. Tinitigan lamang sila ng ating bida at malamig na saad, dahil curious daw silang lahat, bubuksan na niya ang mga bato.
Hinimok pa niya ang lahat na pagbuklatin ang kanilang mga mata at panoorin ng maigi. Agad na sinimulan ang paghahati ng mga bato gamit ang makina. Ang mga tao'y sabay-sabay na nagmamasid. Marami pa ang nang insulto at nagsabing sadyang mga tanga raw ang mga incheck, habang ang Meniochis ay nagmura pa na sayang lang daw ang oras. May isa pang nagsabi na hindi niya raw alam saan kinukuha ng bida ang kumpiyansa nito. Ngunit bago pa makalayo ang Meniochis, tinawag siya ng isa sa mga taong nagbubukas ng bato. Saad nito, tila hindi makapaniwala, na lahat ng mga bato ay nagbunga ng jade. Agad na napalingon ang Meniochis, at sa sobrang gulat ay halos malaglag ang kanyang mga mata nang makita ang kislap ng mga piraso. Saad pa ng mga hamati, 2 purple jades, 2 full green ice types, at isa pang imperial green ang lumabas mula sa 5 batong iyon. Nang masaksihan din ito ni Mrs. Wei at ng kanyang bodyguard, hindi nila napigil ang mapanganga. Ang ating bida naman ay nakangiti lamang habang dinudumog ng mga tao ang kanyang paligid. May mga agad na nag-alok. Saad ng isa na bibili siya ng purple jade sa halagang 2 milyong hua coins. Dagdag pa ng isa na 4 na milyong yuan ang handa niyang ibigay para sa full green jade, at may isa pang nagsabing 3 milyon para sa purple jade. Isa pang nagmamadaling tumawad ng 6 na milyong yuan para sa full green. Ngunit higit na nakaagaw ng pansin ng ating bida ang boses mula sa kanyang likuran, isang tao ang nag-alok na bibilhin ang lahat ng iyon sa halagang 75 milyong yuan. Ngunit mariing ipinahayag ng ating bida na mataas ang mga alok ng lahat, subalit nakapagdesisyon na siya. Idinagdag pa niyang ibibigay niya ang lahat ng jade na iyon bilang regalo sa isang magandang dalagang nagbigay sa kanya ng kakaibang koneksyon sa tadhana, si Mrs. Wei. Si Mrs. Wei na agad na nagulat sa sinabi ng ating bida, pati na rin ang lahat ng tao halos mabingi ang paligid sa gulat. Marami ang nagsabi na mahigit 70 milyong yuan ang ibinigay lamang ng libre. Ang iba na may nag-isip na baka sinusubukan lamang ng bida na makipag-ugnayan sa mga opisyal ng Feigang. Ang ilan pa ay humanga at nagsabing mahusay itong taktika upang makahuli ng mas malaking isda. Lumapit si Mrs. Wei sa ating bida at taimtim na saad na hindi niya raw alam kung ano ang motibo ng bida sa pagtulong, ngunit kailangan niya ang tulong na iyon. Mula sa kanyang leeg ay inalis niya ang isang berdeng kwintas at iniabot sa ating bida. Saad pa niya na iyon ay nagsisilbing promissory note na siya mismo, si Wei Shuman, ang nagbigay. Dagdag pa niya na sa Myanmar, anumang hirap ang kaarapin ng ating bida, sapat na ipakita ang kwentes na iyon at may taong handang magbigay ng pabor. Ipinaliwanag pa ni Wei na i-convert niya ang regalong iyon sa salapi at ibabalik ng dobleng halaga sa hinaharap. Maikli lamang ang naging tugon ng ating bida at tinanggap iyon. Habang papalayo, mariing saad ni Wei na iyon na raw muna ang muli pagkikita nila at sana makita pa niya ito ulit. Kasabay nito, tumaas ang favorability ni Wei Shuman sa ating bida ng 10%. Hindi maitago ng ating bida ang kanyang tuwa. Sa kanyang isip, dama niya ang init at kakaibang bango na nagmula sa iniwang kwentes o pendant. At dito muna matatapos ang ating recap mga boss, at pasensya na kayo kung medyo natatagalan ako sa pag-upload, may mga bagay na personal din na dapat ko ding asikasuhin. Maraming salamat!